Maika po. Maika. Edward and Maika. Mga magulang po ni Edward, nasaan po? Magulang po ni Maika. Yun. Mga ninong at ninang, pakitaas lang po ang mga kamay. Gusto ko lang po kayo lala. Gamitin niyo yung mic niyo para naririnig nila lahat. 5 years. 5 years, magkakilala. Gaano na katagal magnobyo at magnobya? 5 years. Ganun na yun. Pagkakilala niyo, kayo na agad. Ulitin nga natin. Gaano na kayo katagal magkakilala? 6 years. 6 years. Ayun. Magnobyo at magnobya, 5 years. Gaano mo katagal niligawan si Si Jamaica. Maika, si Maika. Isang linggo po. Isang linggo? Isang linggo mo siya niligawan? Isang linggo pag-ibig. Isang linggo? Isang linggo rin Hindi, hayaan mo siya sumagot. Gusto ko marinig sa isla ilan. Gaano mo siya katagal niligawan? Sige yun. 1 week and few days po. 1 week and a few days? Opo. Tuwa ka no? Iyon naman tagal nun. Bakit mo pinatagal ng mahigit isang linggo iyan? Hindi mo ba ito kursunada nung nililigawan ka niya? O parang kinilala mo muna? Kinilala mo muna? Kinilala mo. Ganun naman yun di ba? Kinikilala mo na. Ayos naman. Nakilala mo naman. Mabait naman, iya. Sobra po. Bilis ka maniwala no? Kayo bang dalawa kapag naikasal ko na kayo, gusto niyo na kaagad magkaanak? Yes po. Mga ilan? Dalawa. Dalawa, ikaw iha. Dalawa din po. Siyempre, alangan naman magkaiba kayo. Bago tayo mag-upisa, gusto ko lang ipaliwanag sa inyong lahat, lalo-lalo na sa dalawang ikakasal, na sa ilalim ng batas ng inyong lingkod ay nabigyan ng kapangyarihan ng makapagkasal o makapag-solemnize ng marriage. Ang kasalan ito ay hindi naiiba sa kasalan na ginagawa natin sa simbahan sa harapan ng pari o sa kasalan na ginagawa natin sa harapan ng pastor o sa harapan ng mayor sa city hall, no? Ang epekto ng pagkakasal na ginagawa namin ay pare-parehas lamang. Iba-iba lang kami ng costume, iba-iba kami ng style ng pagkakasal. Iba-iba lamang ang batas na nagbigay sa amin ng kapangyarihan para makapagkasal, pero ang epekto nito ay iisa lamang. At pagkatapos ng araw na to, ang mga responsibilidad na gagampanan ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa ay more or less the same responsibilities na ginagampanan ng mga mag-asawang ikinasal ng mga nabanggit ko kanina. At least, the basic responsibilities are just the same. Depende na lang yan sa magiging takbo ng inyong pagsasama pagkatapos ng kasalan ito. Ngayong hapon, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. Pero bago niyo sagutin yan, pinakikiusapan ko po ang ating veil and cord sponsors in that order. Pwede na po natin ikabit ang belo at ang kordon sa kanila pong dalawa. Kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Army Jamaica Veluz Harin? Opo, Judge. Sigurado ka? Yes po. Hindi ka Hindi po. inako. Hindi po. Bakit ka magpapakasal kay Maika? Iho, kasi? Kasi mahal na mahal ko po siya. Yes po. Army Jamaica Veluz Harin, kusang loob ka bang pumunta dito ngayong hapon para magpakasal kay Edward Russell Gutierrez Coquille? Yes po, Judge. Sigurado ka, Iha? Opo. Hindi ka pinilit, Hindi po. tinakot, Hindi. natutukan. Mahal ko po siya. Sobrang mahal mo. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig. Importanteng malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony,
Hindi ko man lang maipaliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe, and I hope that you will agree with me, that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayong iba dapat dahilan sa pagpapakasal, kundi dahil mahal niyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung nasa tamang edad na ng pag-aasawa o matagal nang magkakilala, kaya kayo ng desisyon ng pagkasal. Pero yun lamang sinabi niyo sa akin kanina na mahal ninyo ang isa't isa ay sapat na dahilan na para ikasal ko kayo ngayong hapon. Meron lang akong mga ilang bagay na gustong ipaliwanag sa inyo na sana kapulutan niyo pa ng aral. Palagay ko ito na yung mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago kayo tuluyang magsama bilang mag-asawa. At palagay ko rin naman sa panahon na pinagsamahan ninyo bilang magnobyo at magnobya. Isa, dalawa o tatlo man sa mga bagay na ipapaliwanag ko ay pinagdaanan nyo na o kasalukuyan yung pinagdadaanan. Pero iba na rin ang napapaalalahanan. Tao lang tayo. Madalas tayo nakakalimot. Kahit akong nagkakasal, kahit araw-araw ko itong ginagawa, kailangan ko pa rin ng pagpapaalala. Kaya buti, 5 lang ang ipapaliwanag ko. Number 1. Kapag sinasabi niyo na nagmamahalan kayo, kailangan meron kayong respeto sa isa't isa bilang mag-asawa at bilang mga tao. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampanan ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya pagkatapos ng araw na ito, Maika, kailangan ibigay mo kay Edward ang respeto at ang karapatan bilang isang padre de pamilya dahil yon ang papel na gagampanan niya habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawang babae dapat nagpapasakop sa mga asawang lalaki. At yan din ang dahilan kung bakit ang mga asawang lalaki kapag ikinakasal, nililisan ang kanyang mga magulang para makisama, mahalin at makipagkaisa sa kanyang asawang babae. At bilang kapalit ng pagpapasakop na yan, Edward, kailangan mahalin mo si Maika ng buong puso. Huwag pagbubuhatan ng kamay. Sisikapin huwag pagsalitaan ng masasakit. At kayong dalawa bago magbitiw ng salita sa isa't isa, siguraduhin yung pag-iisipan niyo munang mabuti. Hindi yung kung ano na lang ang pumasok sa isip, kahit nakakasakit, kahit nakaka-insulto, sinasabi natin. Remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one. And in spirit, ang tingin sa inyo ng tao, isa na lang. Kaya kahit anong gawin ninyo pagkatapos ng kasalan ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number 2, mahalan kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Di ba? Yun na lang halimbawa pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kaagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino ba seloso sa inyo? Selosa, huwag kayong sasagot sa akin ng wala, ha? Imposible yun. Inuunahan ko na kayo. Sino? Nagre-raise ka pa ng handle. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, minsan tukso ang lumalapit sa tao. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tuksong yan, kaya minsan ang mga mag-asawa nagkakadepression. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya ako kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutunan. Dahil kung gano'n din lang, pwede ko kayong hindi ikasama. Pero dahil kusang loob kayong pumunta rito, kailangan panindigan ninyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Kasi, desisyon niyo.
is communication very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi natin open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa. Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan. Walang tinatago, walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matalik kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, itong madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din naming mag-asawa hanggang ngayon. Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip ninyo. Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob kahit konti lang, kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo tapos pag-usapan ninyo ng maayos. Huwag niyong kikimkimin, huwag niyong iipunin, tapos pag hindi na kayo nakatiis, para na lang kayong bulkang sumasabog. Dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi nyo na yan mapapag-usapan ng maayos dahil galit na kayo sa isa't isa. So please, be very, very honest with one another. Number 4 is sexual intimacy. Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso at gusto ng Panginoon na ginagawa ninyo dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa. Kasama yan at parte yan ng pag-aasawa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. Huwag nyo nang hintayin umabot pa kayo ng mga 90 nyo sa bago nyo ma-realize na darling, dapat pala inaraw-araw na natin nun. Dahil pag-abot nyo ng ganung edad, ikaw Edward, ikaw ang tatanungin ko iyo, pag-abot mo ng 90 palagay, nakatumbling ka ba? Palagay mo yung mga push-ups ka pa, mga 10 beses pa, palagay mo lang. Sabi, hindi mo yung mic mo, parang narinig mo. Ha? Hindi na. Eh, ba't parang nag-iisip ka pa? Yun kung buhay ka pa. Di ba sa panahon ngayon? Lalo na ngayon. Yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat. 90 pa kaya? Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, gusto yun, pati yung pinakikialaman pa, natural. Parang ano ba? Dapat lang. Kasi kasama yun. Parte yun ng pag-aasawa. Pero syempre, hindi pwedeng. You are very capable of having plenty of children. Taon-taon ka lang iya magbuntis mula ngayon. Pagdating mo ng 39, 10 na agad ang anak ninyo. Di ba? 9 buwan lang naman nagbubuntis ang babae. Pag talagang hindi kayo nag-isip sa loob ng 10 taon, makakasampung na kayo at nangyayari yan. Pero walang batas. At lalong hindi ko pwedeng ipagbawal ang maraming anak. Ang ipinagbabawal ng man, please, plan your family very carefully after today. Is God.
Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ako na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal ng kung ilang taon na magkarelasyon. Siguro kung wala siya, baka hindi na tayo nagkita-kita ngayong hapon, hindi ko na kayo maikakasal, pero ang araw na to ay pinlano na ng Panginoon para maikasal ko kayo. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng bagay, pinlano na niya para sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi ba, huwag niyo akong iislamin, ha? Pag nakatalikod ako't nakilala niyo o kakalabitin niyo ako dahil sa dami na ng kinakasal ko, hindi ko na kayo maaalala lahat. Kaya kung para lamang sa araw na to, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon. At hindi dahil nasa tamang edad na ng pag-aasawa at nakakaunawa na, ay wala ng pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na to. Dahil ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan nawawala. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalong dumadami ang pagsubok. Ano? Mahal. Mahal? Iyan. Mula sa unang araw na nakilala kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Ikaw ang naging dahilan ng maraming ngiti, ng maraming kilig, at ng hindi mabilang na masasaya. At ngayon, sa harap ng Diyos,